Humanga si Coach Tim Cone sa ipinakitang bangis sa bakbakan ni Juan Gomez de Leaño nang butatay ng Converge ang grupo ng Barangay Ginebra. Inamin naman ni Juan Gomez de Leaño na gusto niyang kausapin si Coach Tim. Bunga ng kagustuhan itong makasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas at si Ange Kwame tagilid sa ikinakasang Magic 12 ni Coach Norman Black na sasabak sa SEA Games na gaganapin sa Thailand ngayong Disyembre kung saan kasama si Justin Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated sa kabila ng naging mainit na diskusyon bunga ng mga huling segundong berada. Pinuri ni Coach Tim Cone si Juan Gomez de Leaño sa panayam ng media matapos ang bakbakan. Inamin nito na tila pinakamagaling na manlalaro sa liga sa kasalukuyan si de Leaño. Sinabi din nito na karapat-dapat ang Converge sa panalong naitala laban sa Barangay Ginebra. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Parang si de Leaño yung pinakamahusay na player sa liga ngayong gabi. Sobrang nag-compliment yung laro niya sa dalawang big, si Justin Arana at si Justin Baltasar. Deserve nila yung panalo na to. Maayos na team sila. Sila yung team na dapat bantayan hanggang sa dulo ng conference. So alam na natin na hindi nagustuhan ni Coach Tim ang huling birada ni Juan Gomez de Leaño sa mga natitirang segundo ng laban kung saan sinasabi ni Coach Tim na nag-relax na sila lahat pero bumira pa rin, di ba? Bumanat pa rin si Juan Gomez de Leaño na isang layup. Para sa kanya siguro, insulto na yun eh. Kasi nga alam nila na panalo na sila, panalo na yung Converge pero bumanat pa rin, di ba? Nung time kasi na yun, mga ka-playoffs, 94-104 ang score, 10 ang lamang at malinaw na panalo na talaga ang grupo ng Converge. Yun yung pinaglalaban ni Coach Tim Cone. Parang ang dating kasi, iniinsulto lang sila eh. Pero paliwanag naman ni Coach Delta Pineda, quotient ang ipinaglalaban dito. Kaya natural, habulin nila ang bawat puntos. Sa kabila ng mainit na birada ni Coach Tim mga ka-playoffs, inacknowledge naman niya naging ambag ni Juan Gomez de Leaño sa bakbakan. Base nga sa kanyang nakita, impresibo si Juan Gomez ha. Tingin niya, ito ang pinakamagaling sa liga sa kasalukuyan. Obvious naman na nagpakita talaga si JGDL ng magandang performance. Kagabi kasi, tinala niya ang 32 points versus Ginebra. Nagbuslo siya ng 12 sa 15 birada. Ang laki ng percentage, di ba? Dahilan para umakyat sila sa 5-2 na kartada habang nalaglag ang Barangay Ginebra sa 2-4. At katulad ng sinabi ni Coach Tim mga ka-playoffs, nag-compliment si Juan Gomez de Leaño sa mga kasama niya. Si Shonny Winston, nagtala siya ng 21 points mula sa bench po yan ha. Si Justin Arana, kumamada ng double-double, 13 puntos, 13 din yung rebounds. Habang si Justin Baltasar mga ka-playoffs, meron siyang 12 puntos, 7 yung rebounds, at 6 ang kanyang assist. Grabe, di ba? Sila talaga yung sumunog ng husto sa pagtatangka ng Ginebra na umakyat sa kartadang 3-3. Pero hindi sila pinagbigyan ng Converge. Paliwanag naman ni Coach Tim sa bakbakan, base sa kanya, naapektuhan ng bagyo ang kanilang performance. Matagal daw kasi silang walang laro, kaya ang resulta para sa kanya, matamlay ang inilabas na performance ng Barangay Ginebra. Sa papuring natanggap mula kay Coach Tim Cone, kaagad nagbigay ng pahayag si Juan Gomez de Leaño sa panayam ng media matapos ang bakbakan ng Ginebra at Converge. Tila hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ni Coach Tim tungkol sa kanya. Inamin din niya na gusto niyang subukang makapasok sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Juan Gomez de Leaño sa report ni Arian Carlos Acamos ng Spin. O talaga, galing pa sa kanya na GOAT? Malaking karangalan yon. Masaya ako na napansin niya yon. At gusto ko siyang makausap. Sa totoo lang, sinusubukan ko talaga mag-tryout para sa isang Gilas spot. Sana balang araw. O sana, sinusubukan kong makahabol sa roster spot eh. Yun ang main goal ko. Lalo na para sa akin at sa kapatid ko. Kaya sana, makapaglaro ulit kami para sa Gilas balang araw. Siyempre, masaya si Juan Gomez de Leaño mga playoffs sa ipinakita niyang laban or patuloy niyang ipinapakitang performance. Sa tingin natin kasi hindi magtatagal, makakapasok din siya sa hanay ng Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone. Willing na willing siyang pumasok kung may pagkakataon lang talaga, di ba? Sa pahayag niya na gusto niyang makausap si Coach Tim, hindi naman siya imposible dahil andyan lang naman sila. Ang problema lang kasi parang ayaw talagang bumitim ni Coach Tim sa kanyang nabuong hanay. 4 na taon ang ibinibigay niya dito eh. Pero base naman sa report natin na inilabas ng media kamakailan lamang, willing din siyang balasahin ang hanay ng Gilas sa pagtatapos ng taon. Sinabi niya yan sa isang report, kaya siguro magandang pagkakataon yon para sa mga naghahangad na pasukin ang Gilas Pilipinas ha. Kung tutusin, ang daming kandidato talaga eh. At isa ron si Juan Gomez de Leaño, kung hindi magbabago ang pinapakita niyang laro dito sa PBA ha. Na-impress niya si Coach Tim kaya malaking bagay na po yun. Plus point na sa kanya yun, sabi nga nila, di ba? At desidido naman
naman talaga siya dahil sa isang panayam sinabi niya na no-brainer na sakaling makatanggap siya ng tawag mula sa Gilas, Pilipinas. Automatic na raw kaagad yun dahil iba raw kasi pakiramdam kapag nasa pambansang koponan na isang player. Paliwanag din ni Juan Gomez de Leon yung mga playoffs sa edad niyang 25 sa ngayon, maganda pang bukas niya. Pakiramdam din daw umano niya na malaki ang maitutulong niya sa Gilas, lalo na yung kanyang karanasan overseas. So base dito sa pahayag niya, walang hadlang, di ba? At base rin sa performance niya bawat laban, walang hadlang para hindi siya masilip ng nag-iisang team cone. Habang nagpahayag si Juan Gomez de Leon ng kagustuhang makasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas, tila wala namang kasiguruhan kung sasalang si Ansy Kwame sa Gilas na sasabak sa SEA Games ngayong Disyembre. Sa inilabas niyang pahayag, sigurado lang umano siya sa 3-on-3 pero nakabitan sa 5-on-5. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Ansy Kwame sa report ni Ruben Terrado sa Spain. So ngayon wala pang malinaw pero alam ko na bahagi kami ng 3-on-3. Gaya ng sinabi ko, napakahalaga sa akin ang mag-represent ng bansa. Hindi ako makakapagsabi ng hindi sa bansa. So kung maalala niyo mga ka-playoffs, lumabas sa balita na kasama na siya, si Ansy Kwame sa hanay na tutulak sa Thailand para depensahan ng Corona yung gold medal ng 2023 pero walang kasiguruhan nakasama siya sa Magic 12 na ipaparada ni Coach Norman Black. Sigurado lang siya sa 3-on-3 pero hindi sa 5-on-5 kung saan kabilang si Justin Brownlee nakakabalik lang ng bansa para samahan ng grupo ni Coach Tim Cone sa bakbakan laban sa Guam ngayong November 28 at December 1 po yan ha. Unang window ng World Cup qualifiers. Siguro maganda lang kay Kwame, dedicated talaga siya na maglaro kahit 3-on-3 pa yan or 5-on-5. Basta tawag ng tungkulin sa Gilas, handa siya mag-represent ng bansa. So siguro malalaman natin ang totoong estado ni Kwame sa mga susunod na update ng grupo ni Coach Norman Black. So guys, maraming salamat.